May patutunguhan ba itong mga iba't ibang mga rally na ito na laban sa korupsyon upang makapagdala ng pagbabago sa ating pamahalaan? Si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan. Simula ng pagpasok ng taon na ito, sunod-sunod na ang mga rally laban dito sa administrasyon. Pero patuloy na nakikita natin na tila ba nagiging malinaw lamang ay ang pagkakahati-hati ng ating bansa sa iba't ibang mga paksyon. And I think this is the division na this administration is capitalizing on and is actually promoting it. At sinusustena nila itong paghahati-hati natin at mas gusto nga nila na hati-hati ang mga Pilipino. At sa isang vlog ko noon, sinabi ko na nga na tila ba hindi pa tayo handa sa isang revolusyon. Ano ang magdadala sa atin doon sa isang sitwasyon na parang kawangis ng EDSA noong 1986? Ako sa aking pananaw, mayroong isang malungkot na realidad na dapat harapin ng mga Pilipino. Sa ating pagkakahati-hati ngayon, mayroon lamang isang event o kaganapan na sa tingin ko ay magbubuklod sa ating mga Pilipino. At yan ay ang eventual na pagpanaw ng ating dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Si Rodrigo Duterte, nung siya ay presidente, ay tila nagligtas sa ating bansa from being a narco state. Nakita natin yung pagkontrol noon ng mga sindikato na nagpapatakbo ng droga at naging malalim na ang kapit ng kuko nito sa pamahalaan. Sa pagdating ni Rodrigo Duterte, mayroong mga masasakit na realidad na dapat nating harapin noon, na pagkalulong ng maraming mga tao sa droga, na hindi na umuubra yung sistema ng batas na meron tayo, at kailangan talaga ng isang kamay na bakal para iayos ang disiplina, hindi lang sa hanay ng kasundaluhan, pat lalong-lalo na sa kapulisan. Were there abuses committed, but that cannot be denied. Kasi ako mismo sa panahon na yan ay nasa husgado, bilang isang abogado, at marami kaming mga nilabanan ng mga aresto na ginawa ng mga pulis sa mga tao na involved sa droga. Pero nanalo naman kami lagi ng mga panahon na yan. At yung pakikipaglaban ay nandun sa aspeto ng usaping legal sa hukuman. Kaya hindi natin may tatanggi na meron talagang mga abuses. We will be a complete hypocrite pag sinabi natin na walang abusong nangyari noon. Pero ang tanong dyan, si Rodrigo Duterte ba ang gumawa ng pag-abuso na yan o andun ito sa level ng kapulisan? Be that as it may, ano man ang kasagutan yan, ang net effect lang nito ay naging mas maayos ang takbo ng ating bansa at lipunan, at nagkagulo lang noon, nagkaroon ng konting difficulty. It's because of pagdating ng pandemya. Ngayon na siya ay nasa bilangguan na at bumaba na siya sa bilang isang pangulo, nakita natin naman yung deterioration ng ating lipunan. At ngayon, palala ng palala, pasama ng pasama ang kondisyon ng ating bansa. At tila ba mula sa kanyang kulungan sa Hague ay parang wala ng kapangyarihan ng ating dating Pangulo upang makatulong sa ating bansa. Pero I'm telling you, maraming mga supporters ng mga BBM ang tuwang-tuwa dun sa idea na papanaw ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kung ikaw ay tunay na may alam at may utak, ito ay isang bagay na dapat katakutan ng mga Marcos. Kagaya ng kung paano natakot noon si Ferdinand Marcos nung namatay si Ninoy Aquino, ito ay isang bagay din na dapat nilang katakutan kapag ang ating dating Pangulo ay iuwing bangkay dito sa Pilipinas.
Ang sinabi ko sa inyo noon na yung pagwawangis sa mangyayari noon kay Julius Caesar at sa Roma pagkatapos patayin si Julius Caesar ay posibleng mangyari sa Pilipinas. We are a very emotional people, ano? Kapag lalo't kapag ang pinag-uusapan ay mga kamatayan. Malungkot nito kadalasan kung kailan papanaw na yung tao, saka lamang tayo matututong magsikilos. Mukhang kailangan talaga natin ng isa pang trahedya na kagaya niyan upang gisingin ang kamalayan ng mga Pilipino sa kung anong sitwasyon meron tayo sa kasalukuyan. We have become complacent and compliant dito sa korupsyon. Kasi naging bahagi na rin tayo ng korupsyon na ito sa pamamagitan ng vote buying. Naging normal sa mga Pilipino ang usapin ng korupsyon at parang normal na rin sa atin ng ating mga pinuno ay pinagnanakawan tayo. Okay lang sa atin na yumayaman sila at our expense. At ang mga namumuno naman, ang expectation nila ngayon, pag sila ay nahalal, para bang obligasyon na natin talaga na payamanin sila. Pero ang kailangan natin talaga dito ay tamang pagmumulat sa kaisipan ng mga mamamayan. Kaya po ang inyong lingkod sa ating maliit na pamamaraan, sa pamamagitan lamang ng social media, we're trying our best to open up the minds of the people na gisingin ang ating kamalayan sa kung ano ang tunay na nangyayari sa ating bayan. Pero it appears as if the inevitable is about to happen. Yung pong hindi ko po hinihiling na mamatay o pumanaw ang ating dating Pangulo. Pero it seems as if yung kasaysayan ang mag-uulit na muli ng experience nito at magtuturo na muli sa ating mga Pilipino ng isang masaklap na katotohanan na ito na kailangan laging may dugo ng isang martir na bubuhos bago tayo magsisikilos. Pero ang lahat ng yan, mga kapatid, nasa kamay na nating lahat. Nasa kamay ng bawat Pilipino, nasa kamay ng lahat ng mga iskumbro. Kaya tayong lahat, patuloy tayo sa ating pagmamasid, pakikilahok, pag-aaral. Mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.